So muli magandang gabi po sa ating lahat. At ayan po yung share dito po sa ating daily devotion. At nandito na po tayo po sa Samuel chapter 27. At ang aking babasahin dito po sa verses 1 to 2. At sinasabi nga po sa talatang ito, si David sa lupain ng mga Pilisteo. Sinabi ni David sa kanyang sarili, balang araw ay mahuhuli rin ako ni Saul kapag hindi ako umalis dito. Ang mabuti ay magtago na lang ako sa lupain ng mga Pilisteo. Baka hindi na makita sa lupain ng Israel. Ito na lamang ang paraan upang makaligtas ako sa kanya. Kaya sinama niya ang 6 ang niyang mga tauhan at nagpunta sila sa kay Akis na anak ni Maok at hari ng Gat. Purihin po yung Panginoon sa pagkabasa ng banal na salita. God bless everyone. Good evening po sa ating lahat. Tayo po mag-share muli sa ating daily devotion dito po sa 1 Samuel chapter 27 verse 3 hanggang 4. At tumahan si David na kasama ni Achish sa Gat, siya at ang kanyang mga lalaki. Bawat lalaki kasama ang kanyang sangbahayan. Sa makatuwid, bagay si David pati ng kanyang 2 asawa, si Ahinoam na taga Jezreel at si Abigail na taga Carmelo na asawa ni Nabal. At nasaysay kay Saul na si David ay lumakas na patungo sa Gat at hindi na niya pinagusig siya uli. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon Samuel chapter 27 verse 5. Sinabi ni David kay Akis, kung mamarapatin mo, bigyan mo kami ng upang di doon manirahan. Hindi nararapat na kami ay kasama mong maninirahan dito sa iyong mahalikang lungsod. Amen. Samuel chapter 28 verse 10 to 12. At sumampa si Saul sa kanya sa pamamagitan ng Panginoon na sinabi, buhay ang Panginoon, walang parusang mangyayari sa iyo dahil sa bagay na ito. Na magkagayon, sinabi ng babae, sino ang iaahon ko sa iyo? At kanyang sinabi, iahon mo si Samuel sa akin. At nang makita ng babae si Samuel ay sumigaw ng malakas na tinig at nagsalita ang babae kay Saul na, sinabi, bakit mo ako dinaya sapagkat ikaw ay si Saul? Amen. Amen. Magandang gabi po sa lahat. Napabasahin ko po ngayon ay makikita sa Samuel 27 verse 9 to 10. Kapag sumalakay sila, David, pinapatay nila ang lahat ng lalaki at babae at kinukuha ang mga tupa, baka, asno, kamelyo at pati na rin ang mga damit. Pagkatapos bumabalik sila kay Akish. Kapag tinatanong ni Akis kung saan sila sumalakay ng araw na yun, sinasabi nilang sinalakay nila ang Negev sa Juda o sa bahagi ng Negev na tinitirhan ng mga Zeramelita o sa bahagi ng Negev na tinitirhan ng mga Kananeo. Yun lang po, purihin ng Diyos. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking share ngayon sa ating daily devotion ay makikita sa 1 Samuel chapter 27 verses 7 to 8. Ito po ang nakasulat. Tumira si David sa teritoryo ng mga Filisteo sa loob ng 1 taon at 4 na buwan. Nang panahon iyon, sinalakay ni David at ang natauhan niya ang mga Gesurita at mga Amalekita mula pa noong una. Ang mga tao ito ay nakatira na sa lugar na malapit sa Shur papuntang Ehipto. Yan lang po. Maraming salamat po rin ng Panginoon. God bless. Muli po, magandang gabi po sa ating lahat. Para po sa day 3, ang aking pambabasahan ay matatagpuan sa 1 Samuel chapter 27 verses 11 to 12. Sabi po rito, pinapatay nga niyang lahat ang nakatira sa alinmang lugar na salalakayin niya para walang makapagbalita sa Gat na
ang lugar na iyon ng kanilang nilusob. Palaging ganoon ang ginagawa ni na David sa buong panahon ng paninirahan nila sa lupain ng mga Pilisteo. Si Agis naman ay labis na nagtiwala sa kanya, sapagkat akala niya ay masamang-masama na si David sa mga Israelita, at dahil dooy, maalipin na niya ito habang panahon. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Amen. God bless everyone.